Good day sa lahat. Umpisaan po muna natin ang toolbox natin ng pananalangin na pinangungunahan ng ating magiting na security guard para tayo ay humingi ng gabay, pasasalamat at kapatawaran sa ating mahal na Diyos. Ako nga po pala si Daniel, Safety Officer 2 or SO2 na tinatawag, na taga Bicol, Sorsogon. Ako po ay magbablog about sa daily routine na ginagawa ng Safety Officer. After manalangin, tayo po ay nagpa-head count para po malaman or mamonitor natin ang ating daily manpower. After ng head count ay ang ating mga engineer na ang magbibigay ng activity. Andiyan po si PIC or Project in Charge at PE or Project Engineer para magbigay sa kanila ng activity sa buong araw. Ito po ay napaka-importante para sa ating accomplishment sa site kung tayo po ba ay umuusad or nadidelay. After nila engineer magbigay ng instruction, si safety officer na po ang magre-remind ng mga hazards and control na pwede ma-encounter sa worksite area. Pero bago yan, diniscuss muna natin ang paparating na bagyong Opong. Kailangan natin ng preparasyon para sa bagyo. Kailangan natin ma-secure ang mga gamit sa site, alisin or itago ang mga pwede liparin, at isecure ang mga parking ng mga equipment na ito ay malayo sa maaaring matumba na puno. Balik tayo sa hazard sa site work area. Pinaka-common dito na hazard ay ang slip, trip, and fall. Gawa na ang project namin ay land development or site development. Slip, trip, and fall sa kadahilanang ang lupa dito ay hindi pantay-pantay or uneven. Dahil sa madalas na pag-ulan, ang lupa ay nagiging malambot at madulas na pwede maka-injury sa ating mga manggagawa. Para po ito ay maiwasan, kailangan po ay may mga PPE or personal protective equipment sila na suot. Lagi ko rin sila nire-remind na magdahan-dahan lagi sa paglalakad sa site. I-double check muna ang lupa na dadaanan. Hazard pa dito ay ang mga moving equipment like ng backhoe na pwede po ito makadisgrasya sa ating mga manggagawa. Lagi din tayo nagre-remind sa ating mga manggagawa na pag nag-ooperate ang ating backhoe ay huwag lalapit sa radius or nasasakupan ito pag umiikot. May mga designator spotter din tayo sa backhoe para ma-aware ang ating operator sa kanilang kapaligiran. Lagi ko rin silang nire-remind na huwag masyadong kampante sa trabaho. Although kahit low risk lang ang trabaho dito, ang aksidente ay hindi po natin alam kung kailan magaganap. Ako po ay hindi pa naman ganong katagal sa larangan ng pagiging safety. 1 year ako as a safety aide sa First Balfour Project Site, EDC Bacman Geothermal Power Plant, at magsi 6 months ngayon dito sa Laguna sa City Consigna as a safety officer or SO2. Nagpapasalamat din po pala ako sa mga naging safety supervisor ko sa First Balfour na sila Boss Eric Competente at Boss Michael Sarmiento. Napakadami ko sa kanilang natutunan. Madami pa po akong kailangan matutunan about sa safety at willing ako laging matuto para ma-improve ang aking pagiging safety officer. Hanggang dito na lang po muna ang vlog ko para sa araw na ito. Tayo po ay magtrabaho ng ligtas at umuwi ng ligtas para sa ating pamilya.